Hello mga kumarites, pagkaalis nga po ng mga anak ko ay diretso na nga rin po ako sa grocery. Kahapon nga po pagkatapos kong mag-ayos ng tindahan at maglinis, dumating pala yung deliver ng mga soft drinks. Nasan ko nga lang muna bago ko nga po ilagay sa ref. Pero napansin ko nga po wala nga po siya masyadong alikabok kaya hindi ko na nga po iyan pinunasan lahat. Meron nga pong nagtanong sa akin sa comment section kung paano ko nga po nalalaman na tumutubo nga po itong aking tindahan. Madalas ko rin naman iyon nababasa kumarites kaya naman pag-usapan natin. Paano ko daw malalaman kung hindi naman ako naglilista ng mga binibili sa akin? Sa dami kasi ng ginagawa ko kumarites talaga namang hindi ko na yan magagawa at dito nga rin po kami kumukuha ng panggastos namin. Pangbaon ng mga bata at pamasahe nila. Pambayad nga rin po sa mga bills. Paano ko naman nga po malalaman kung hindi ko nga alam kung magkano ang tinutubo ng aking tindahan? Ang iniisip ko kasi na naging tubo nga po ng aking tindahan ay itong aming bahay. Dahil kung sahod lang naman ni Jowa yung pinanggagalingan ng aming panggastos panigurado sa allowance pa lang ay kulang pa iyon. Pasensya na nga po sa itsura ko dahil pag tindera ka, kargadura ka rin. Madalas pa pag construction ay wala talagang project. Lalo na nga po dati na pa extra lang yung pasok niya. Hindi namin mabubuo ang bahay kung wala kaming extra income. Itong tindahan nga po namin ay 2 taon pa lang naman mahigit. Yung unang taon nga po na nagawa namin sa aming pagtitindahan ay yung taas. Nagkaroon nga po kami ng second floor nung unang taon nga po namin ng pagtitindahan. Pero dati nga po ay meron na kaming tindahan pero nagsara nga po iyon. Katapos nga lang po ng pandemic tsaka nga po ulit ako nagbukas. Pero yung unang taon nga pong nagtitindahan ulit kami ay dito nga rin po kami sa first floor natutulog noon. Kaya pagbukas nga po ng tindahan namin noon makikita na nga rin pong higaan namin itong nasa baba. Hindi ko nga rin alam kung paano kami nagkasya noon. Kaya minsan pag natutulog nga po yung panganay ko ay doon na nga po sa ilalim ng upuan ng Cleopatra. Dahil sobrang sikip talaga dito sa baba. Pero habang nagtitindahan nga po ako kumarites ay sumasali nga po ako sa umpukan at paluwagan. Alas talaga ako nagpapa-schedule na sumahod nga po sa paluwagan pag December na. Yung umpukan naman nga po ay nakukuha pag December. Ayun na nga lang po yung iniisip ko na tubo namin. At nagkakaroon nga rin po kami ng alkansya. Kaya naman nung unang December nga po ng pagkakaroon naming tindahan ay pinaayos nga po namin yung taas. Kaya nagkaroon nga po kami ng second floor pero hindi nga po agad iyon natapos. Siyempre kailangan nga po unahin yung pagpupuhunan. Paunti-unti nga lang po ang bili ng materialis hanggang sa nabuo na nga po yung second floor. At yung pangalawang taon naman nga po ay finish nga po dito sa baba. At pag-aayos na nga rin po ng aming kusina. Pero doon na nga rin po ako nag-start na gumawa nga po ng content. Kaya naman yung mga gamit nga po namin na nabibili sa kusina ay galing nga rin po iyon sa pagko-content ko. Pero yung ginagamit naman nga po namin sa DIY ay binibili rin namin iyon. Mayroon nga pong extra. Kapag pakabit na nga rin po kami ng sarili naming linya ng tubig. Pagkakaroon nga po ng pintuan at bintana doon sa taas ay galing nga rin po iyon sa aming munting tindahan. Yun na nga rin po yung pintuan dito sa baba namin. Sa ngayon nga kumarites sumasali pa nga rin po ako sa umpukan at paluwagan. Dahil taon-taon nga po ay meron kaming ginugol ni Jowa. Hindi man kaagad nabibili or nagagawa namin pero okay lang iyon. Kahit mabagal at dahan-dahan basta alam namin yung goal nga po namin. Kung aasa nga lang po kami sa sahod ni Jowa, baka binabaha pa rin kami hanggang ngayon. Kaya talagang masasabi ko na yung pinakatubo nga po ng aming tindahan ay itong bahay. Meron nga pong nakikita habang kami ay nagtitindahan. Itong tindahan nga rin po ang nakatulong sa amin nung nawalan nga po ng trabaho si Jowa. Nakasurvive nga po kami ng ilang buwan na dito nga lang po kumukuha sa tindahan. Pero syempre nakalbo nga po yung tindahan ko at halos magsara na nga lang po ako. Dahil halos nga po lahat ng hinahanap ay wala na nga po sa aking tindahan. Pero hindi ko nga po yung sinukuan ko marites at nagtuloy-tuloy pa rin ako sa pagtitinda. Kaya wag nating sukuan kung ano man problema ang hinaharap natin. Wag natin wawalain sa sarili ang pagdadasal. Ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.